Magandang araw mga classmate. Una sa lahat, ang aming pagbati sa inyong nalalapit na graduation. At kasunod ng inyong high school ay ang pag-uumpisa ng inyong buhay estudyante. At ibang level na to. Ito ang seryosong pag-aaral sa kolehiyo. At dahil dyan, nandito kami upang bigyan kayo ng kaunting gabay sa pagpili ng inyong magiging kurso sa kolehiyo. Handa na ba kayo? Ako, si classmate Eliza. At ako naman si classmate Joel. Kami ang inyong mga classmate na Teknolohista Dito sa CCDI Career Newscast. Usaping napapanahon sa inyong pagtatapos, pag-uusapan natin. Mga kursong in sa listahan ng DOLE, ano-ano nga ba ating sasagutin? Basihan sa pagpili ng magandang kurso, tatalakayin at techno-professional course in demand ngayon. Embedded ladderized at single pattern, dalawang uri ng educational system. Hihimayin. Mga oportunidad kung ikaw ay nagtapos sa single pattern course at embedded ladderized system, paghahalin-tuladin. Mga kurso sa CCDI sa ilalim ng embedded system, tatalakayin. Pagkakaiba sa kwalifikasyon ng embedded ladderized at single pattern course aming ipapakita. Ano ang mga kursong in ngayon? At iyan ang unang katanungan mga classmate na kailangang tukuyin upang maging akma sa panahon ang kukunin mong kurso. At ito, ang ating unang bibigyang gabay, ang pagpili ng magandang kurso sa kolehiyo. Narito si classmate Mark upang magbigay ng impormasyon. Go ahead, classmate Mark. O mga classmate, magandang araw. Tinitingnan ko ngayon ang mga magandang kurso sa kolehiyo. Sa dinami-dami ng mga kurso sa kolehiyo, ano nga bang in? Nitong nakaraang buwan lamang, sa mga balita at pahayagan, tinatalakay ang mga kursong pasok sa listahan ng Department of Labor and Employment. Binibigyang diin ang mga kursong ito ay may mapapasukang trabaho pagkatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Upang bigyan kayo ng impormasyon, aking ibabahagi sa inyo ang balita ng ABS-CBN Bandila patungkol dito. Higit 70,000 ang nagtapos ng nursing. Kung ikukumpara, mas kakaunti ang gumraduate ng kursong Information Technology at mahigit 40,000 ito. Pero ito raw ang pinaka-in demand sa bansa ngayon. Mag-uulat si Joey Villarama. Excited na si Jason na makakuha ng trabaho sa isang airline company matapos graduate ng BS Aircraft Maintenance Technology. Mataas man ang unemployment rate sa bansa, umaasa si Jason na madali siyang makakakuha ng trabaho. Sa talaan ng CHED, pangatlong kursong engineering na tulad ng kay Jason sa pangunahing 5 kursong tinapos ng mga estudyante sa kolehiyo ngayong taon. Nasa unang pwesto pa rin ang medical at allied courses tulad ng nursing na sinundan ng business administration at education. Pero ayon sa mga job hunter, hindi tugma ang mga tinapos na kurso ng mga estudyante sa mga trabahong in demand ngayon sa bansa. Sa kanilang talaan, Information Technology o mga trabahong may kinalaman sa software development, programming at teknolohiya sa telepono ang hinahanap ng mga kumpanya ngayon. Sumunod dito ang sales at accounting na saklaw ng business process outsourcing jobs o mga trabaho sa call center. Talaga kami, nakikipag-usap sa gobyerno na ito yung demand namin ngayon. Yung medical transcription, meron pa rin demand doon. Pero IT, sa lahat, driving force, IT, miski sa ibang bansa, IT pa rin. Pero may pag-asa pa ang mga katulad ni Jason. Dahil ayon sa mga job hunter, hindi man akma ang kurso ni Jason sa kailangan ng industriya, makakapasok pa rin ang tulad niya depende sa dedikasyon at kahandaan niyang matutunan ng trabahong aangkop sa kanya. Ayon sa balita, ang mga pinaka-in-demand na kurso ay ang mga kursong nakahanay sa IT o Information Technology, HRM o ang Hotel and Restaurant Management at iba pang business courses. Ibig sabihin, ang mga kursong ito ay madaling makapagbibigay ng trabaho. O ano mga classmate, may pagpipilian na ba kayo? Go ka na sa college life mo.
Ako si Classmate Mark, ang inyong teknolohista, patroller. Nagtapos ako ng 4 na taon, pero hindi makapasok sa trabaho. Mayroon naman sanang trabaho, kaso ang aking kaalaman ay hindi pasok sa mga kailangang skills. Kailangan ko pang mag-aral ng technical para magkaroon ng skills na akma sa mga trabaho ngayon. Ito ang mga nagiging problema ng mga nagtapos sa kolehiyo. Ngunit, maliban sa mga ulat at balita, paano nga ba natin masisiguro na ang kukunin nating kurso ay makapagbibigay sa atin ng magandang trabaho? Ano nga ba ang mga batayan? Upang pagdating ng panahon ay hindi tayo magkamali sa tinapos nating kurso sa kolehiyo. Kaya naman, pakinggan natin si Classmate Merlin upang bigyan tayo ng tips at gabay tungkol dito. Classmate Merlin, pasok! Magandang araw mga classmate! Ano nga ba ang mga kailangan nating malaman sa pagpili ng magandang kurso? Ayon sa mga ginagawang rekorida ng DOLE, TESDA at CHED, narito ang ilan sa mga presentation na kanilang ibinabahagi at tinatalakay sa kanilang pag-iikot. Unang katanungan, ano nga ba ang magandang kurso sa kolehiyo? Ang magandang kurso sa kolehiyo, dapat may trabaho. Tandaan ninyo, dapat may trabaho. Ibig sabihin, kapag natapos mo ang iyong pag-aaral, ang kursong kinuha at natapos mo ay magdadala sa iyo sa magandang trabaho at hindi ka magiging bahagi ng maraming nakapagtapos na hindi makapasok sa magandang trabaho. Kung trabaho ang magiging batayan sa paghahanap ng magandang kurso, ang tanong natin ngayon, paano nga ba natin masisiguro ang magandang trabaho pagkatapos natin sa kolehiyo? Paano nga ba? Ang kasagutan, dapat masiguro natin na sa pagtatapos mo ng kolehiyo, ang uri ng kursong kinuha mo ay magbibigay sa iyo ng dalawang ito. Dapat, meron kang competitive qualification at employable skills. Ano nga ba ang ibig sabihin ng competitive qualification at employable skills? Ang ibig sabihin ng competitive qualification at employable skills ay ang pagkakaroon ng mga angking kwalifikasyon at kasanayan, na kung saan ang angking kwalifikasyon at kasanayan mo ay angat sa iba. At ito ay mangyayari lamang kung ang hawak mong kwalifikasyon ay hindi taglay ng iba o hindi magkikita sa iba, maging magkahalintulad man kayo ng kursong tinapos mo. Sa madaling salita, naiiba ka sa kanila sapagkat may alam ka na hindi nila mapapantayan. Unique ka sa iba. Ang tanong natin ngayon, ano nga bang mga kursong pwedeng mabigay sa atin ng competitive qualification at employable skills? Simple lang mga classmate. Kumuha kayo ng mga kursong may kombinasyong kaalamang technical at professional. Ang tawag dito ay Techno-Professional Course o mas kilala sa tawag na Teknolohista. Ako si Classmate Merlin, ang inyong teknolohista patroller. Mahalaga pala ang competitive qualification at employable skills. Paano ba maging isang ganap na teknolohista? At yan ay ating alamin sa ilalim ng college educational system. Lingid sa ating kaalaman, may dalawang uri tayo ng educational system na sinusunod sa Pilipinas, maging ito man ay pampribado o pampublikong kolehiyo. Ito ay tinatawag na single pattern course at embedded ladderized system. Upang masigit nating maunawaan, pakinggan natin si Classmate Jo Marie upang ipaliwanag ang kahalagahan ng dalawang ito at maging ang kanilang pagkakaiba. Classmate Jo Marie, pasok! Magandang araw at maraming salamat, Classmate Eliza. At tatalakayin natin ngayon ang pagkakaiba ng dalawang uri ng educational system na kung tawagin ay single pattern course at embedded ladderized system. Unahin natin riyan na ang single pattern course. Ang single pattern course ay binubuo ng iisang kurso lamang, ang alinmang programa na 4 na taon. Samantala, ang embedded ladderized system naman ay binubuo ng higit sa isang kurso at maraming kwalifikasyon ang 4 na taon. Tama ka dyan, Classmate Jo Marie. Para mas malinaw, maaari bang mas ipaliwanag mo ang pagkakaiba ng dalawang uri ng sistemang ito?
Simple lang naman ang pagkakaiba ng dalawang uri ng educational system. Tandaan na kapag nasa ilalim ka ng single pattern course, sa loob ng 4 na taon mong pag-aaral, iisang diploma lang ang makukuha mo. Subalit, kapag ikaw naman ay nasa ilalim ng embedded ladderized system, yung 4 na taon ay nahati sa iba't ibang kurso. Kung kaya, pag natapos mo ang 4 na taong pag-aaral, marami kang kwalipikasyong makukuha. Ganun pala ang ibig sabihin ng dalawang uri ng educational system at maging ang kanilang pagkakaiba. Classmate Jo Marie, maaari mo bang paghalintuladin ang dalawa at ano nga ba ang maaari kong makuha sa loob ng 2 taong pag-aaral? Jo Marie? Kung patungkol naman sa second year level, malaki ang pagkakaiba ng dalawa sa loob ng 2 taon. Tingnan natin dito sa 2-year level comparison. Sa single pattern course, kung makikita ninyo sa larawan, walang anumang nakapaloob na diploma dahil makakakuha ka lang ng diploma kapag nagtapos ka ng 4 na taon sa kolehiyo. Samantala, sa embedded ladderized, kung mapapansin ninyo sa larawan, sa unang taon pa lamang ay makakakuha ka na ng vocational diploma. At sa 2nd taon naman, makakakuha ka na ng associate diploma. Sa makatuwid classmate, maaari kang makakuha ng 2 kwalifikasyon sa loob lamang yan ng 2 taon. Ako, si Classmate Jo Marie, ang inyong teknolohista patroller. Maraming salamat, Classmate Jo Marie. Kung mapapansin ninyo, malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ngayon naman, ating alamin kung ano ang magiging oportunidad natin sa paghahanap ng trabaho. Classmate Mark, maaari mo bang ipakita sa amin kung ano ang magiging oportunidad na matatamo ng isang nagtapos sa single pattern course at sa ilalim ng embedded ladderized? Maraming salamat, Classmate Joel, at magandang araw muli mga classmate. At iyan ay maaari nating alamin dito sa Career Development Opportunity, kung saan maaari nating malaman kung ano-ano bang oportunidad ang maaari nating matamo kung tayo ay nagtapos sa single pattern course at sa embedded ladderized system. Sa single pattern course, dahil nakakuha ka lamang ng isang diploma sa loob ng 4 na taong mong pag-aaral, yan lamang ang magagamit mo sa paghahanap mo ng trabaho. Samantalang sa embedded ladderized system naman, dahil nakakuha ka ng iba't ibang kwalipikasyong tulad ng sa unang taon ang vocational diploma, sa 2nd taon ang associate diploma, sa 3 at 4 na taon ang bachelor's degree. Sa makatuwid, marami kang kwalipikasyong taglay sa paghahanap mo ng trabaho. Ako si Classmate Mark, ang inyong teknolohista patroller. Maraming salamat, Classmate Mark, sa iyong impormasyon. At ngayon, napag-uusapan natin ang advantage ng embedded ladderized system, hayaan ninyong magbigay kami ng mga halimbawa ng kursong nahanay sa sistemang ito. At ito ang mga kursong napapabilang sa CCDI College. At iyan ay ibibigay sa atin ni Classmate Jom. Jom, ano nga ba ang mga kursong mayroon ang CCDI? Maraming salamat, Classmate Eliza, at magandang araw mga classmate. Ang mga kurso sa CCDI bilang nahanay sa ilalim ng Techno-Professional Program, ang mga kursong kombinasyon ng CHED at TESDA. At sa ilalim naman ng CHED, ang CCDI ay mayroong kursong 4-year BS Office Administration, 4-year BS Computer Science, 4-year BS Information Technology, 4-year BS Hotel and Restaurant Management. At bago ko naman ibigay ilang detalye, nais ko munang bigyan ng pansin ang ilang katanungan ng ating classmate. Classmate Jom, meron akong katanungan sa iyo. Halimbawa, kung ako ay kukuha ng kursong Bachelor of Science in Office Administration, ano ang makukuha ko sa loob ng 4 na taong pag-aaral? Sa ilalim ng kursong BS Office Administration, sa unang taon mo, makakapagtapos ka na ng Bookkeeping NC3, na kung saan ito ay saklaw ng TESDA. At sa 2nd taon naman, makakapagtapos ka na ng 2-year Associate in Office Administration, at ito ay saklaw ng CHED.
At sa loob ng ikatlo at ikaapat na taon, matatapos mo na ang diploma sa bachelor's degree, ang BS Office Administration. At sa ilalim naman ng BS Computer Science, sa unang taon mo ay makakapagtapos ka na ng Computer Programming NC4. At sa ikalawang taon naman ay makakapagtapos ka na ng Associate in Computer Technology. At sa ikatlo naman at hanggang sa ikaapat na taon, matatapos mo na ang diploma sa bachelor's degree, ang BS Computer Science. At katulad na rin lamang ito ng iba pang mga kurso. Kung kaya't mapapansin nyo na sa bawat taon ng inyong pag-aaral ay nauhubog ka sa isang kaalaman at kasanayan. Gets nyo ba, classmate Eliza? Halimbawa naman, ginusto ng magulang mo na kumuha ka lamang ng maiksing kurso. Ibig sabihin, sa madaling panahon ay makapagtatapos ka ng iyong pag-aaral, tulad na lamang ng 2 taong kurso. Ang tanong, paano ba ito mangyayari? Maaari ba na ang isang estudyante ay makapagtapos ng maaga? Jom? Pwedeng-pwede sa ganitong setup sa bawat taon ay pwede kang makagraduate. Ibig sabihin, marami kang kwalifikasyon na makukuha. Halimbawa, nalagay ka sa sitwasyon na hindi ka na makakapagpatuloy sa pag-aaral. Dito, may laban ka. Bagamat hindi ka nakapagtapos ng 4 na taong pag-aaral, may diploma ka na at kwalifikasyon na magagamit sa paghahanap ng trabaho. Ako si classmate Jomari, ang inyong teknolohista, patroller. Maraming salamat, classmate Tor. Sa Embedded Ladder System pala, sa bawat taon may diploma sa kolehiyo, kung kaya madali ang trabaho. Ngayon naman mga classmate, atin namang talakayin ang kahalagahan ng Embedded Ladder System sa paghahanap ng trabaho, na kung saan ang nagiging batayan ay ang taglay mong kwalifikasyon at kasanayan. Di ba mga classmate, ang kadalasang tanong at hinahanap sa iyo ay kung ano ang alam mo at kung ano ang meron ka na higit na angat sa iba. Sa makatwid, ito ay tungkol sa iyong competitive qualification at employable skills, na kung saan ito ay mahalaga sa pagkakaroon mo ng magandang trabaho. Pansinin naman natin kung ano ba ang maitutulong sa iyo ng ladderized system sa paghahanap ng trabaho. Si classmate Manuel ay may papakitang kwalifikasyon na kung saan ang isa ay nagtapos sa single pattern course at ang isa naman ay nagtapos sa Embedded Ladderized System. Go ahead, classmate Manuel. Maraming salamat mga classmate. Sa ngayon, meron akong hawak na 2 uri ng resume. Ang isa ay naglalaman ng mga kwalifikasyon na nagtapos sa single pattern course. Ang isa naman ay naglalaman ng mga kwalifikasyon na nakapagtapos sa Embedded Ladderized System. Ngayon, makikita ninyo sa screen ang 2 uri ng bahagi ng resume o biodata na kalimitang ginagamit natin sa pag-a-apply ng trabaho. Ito, ang resume na naglalaman ng halimbawa ng nagtapos sa ibang kolehiyo sa ilalim ng single pattern. Ito naman, ang resume na naglalaman ng kwalifikasyon na nagtapos sa CCDI sa ilalim ng Embedded Ladderized System. Kung mapapansin ninyo, ang 2 ito ay parehong nagtapos sa isang kurso na BS Computer Science. Ang isa na nagtapos sa single pattern ay may taglay siyang diploma sa elementary, high school at computer science sa kolehiyo. Ito ang kabuuan ng kanyang kwalifikasyon sa paghahanap ng trabaho. Samantalang, ang nagtapos sa CCDI dahil ito ay nasa ilalim ng embedded system, bagamat magkaparehong kurso ang kanilang tinapos, makikita natin, maliban sa kanyang diploma sa computer science course, siya ay nagtapos pa ng vocational course na programming NC4. At hindi lang yan, meron pa siyang diploma sa Associate Computer Technology. Sa makatwid, makikita natin ang higit na pagkakaiba ng 2 uri ng educational system. Sa single pattern, malinaw sa atin na isang kwalifikasyon lamang ang ating magagamit.
Samantala, sa embedded ladder system, higit pa sa 1 o 2 kwalifikasyon ang maaari nating magamit. Ibig sabihin, kapag nakapagtapos ka sa sistemang ganito, ito na ang tinatawag natin kanina na may taglay kang competitive qualification at employable skill. Naaangat ka sa iba. Kapag nakapagtapos ka sa sistemang ito, tatawagin kang Techno-Professional Graduate o mas kilala sa tawag na Teknolohista. O mga classmate, kuha nyo ba? Tandaan ninyo, sa techno-professional courses, angat ka sa iba. May kasanayang teknikal at may kaalamang professional. Ako si classmate Manuel, isang teknolohista. Isa na namang makabulang pagtalakay ang naibahagi natin sa ating mga kaklasmate na kung saan ito ay makatutulong sa kanila sa paghahanap ng trabaho in the future. Tama ka dyan, classmate Eliza. Nawa ay nabigyan natin sila ng sapat na gabay at impormasyon na kanilang kailangan sa pagtahak sa kanilang buhay kolehiyo. Happy graduation mga classmate! At to welcome sa CCDI College. Maraming salamat at kami ang inyong mga CCDI Patrollers. And we are proud to be Teknolohista.